Ilang araw pa ang mabilis na lumipas. Kanina pa siya pasulyap-sulyap sa suot niyang relo. Mag-aalas 6 na kasi ng gabi pero wala pa rin si Jake. Tinawagan niya din ito kaninang tanghali pero hindi sila masyadong nakapag-usap dahil busy na naman daw ito. Hinayaan niya na lalo na at nakakahiya naman kung istorbuhin niya ito, di ba? Wala sa sariling dinampot niya ang kanyang cellphone. Akmang idadayal niya na sana ang numero ni Jake nang bigla iyong tumunog at nang mapansin niyang si Jake ang tumatawag, abot langit ang ngiti sa labi na kaagad niyang sinagot ang tawag nito. Jake. Buong tuwa niyang bigkas sa pangalan nito. Ewan niya ba feeling niya in love na siya dito kay Jake. Nitong mga nakaraang araw napapansin niyang sobrang namimiss niya si Jake kapag wala ito sa paligid. Elena, hi. Alam kong kanina mo pa ako, hinihintay kaya lang nakalimutan kong sabihin sa iyo na may out of town pala ako. Kailangan ako sa Cebu tomorrow morning kaya babiyahe ako ngayon patungo doon. Seryoso nitong bigkas. Ha? Bakit naman parang biglaan yata, nagtataka niyang tanong. Kaya nga eh. Nakalimutan ko at hindi din na-remind sa akin ng sekretary ko. Bukas na pala ang meeting ko sa investors galing sa Cebu at hindi pwedeng hindi ako sumipot. Sorry talaga, Elena. Alam kong hinihintay mo ako pero. Ayos lang. Jake, walang problema. Naiintindihan ko. Kaya lang ang inaalala ko ay paano ang mga gamit mo, seryosong tanong niya dito. Yun din ang iniisip ko pero siguro bibili na lang ako. Wala na kasi akong time para dumaan pa dyan sa bahay para kumuha ng mga gamit Don't worry, baka 2 araw lang naman iyon. Pwede din naman akong magpabili sa sekretary ko ng mga damit para may magamit ako. Seryoso nitong wika. Kahit na nalulungkot, wala na siyang nagawa pa kundi ang sumang-ayon na lang. Well, wala naman kasi talaga siyang magagawa Tawag ng trabaho kaya mahirap makipagkumpetensya. Kaya lang sa paglipas ng mga araw, mas lalo yata niyang napapansin na mas lalong naging busy si Jake. May mga pagkakataon na ginagabi ito sa pag-uwi kaya naman hindi niya mapigilan ang malungkot. Minsan, hindi niya na nga namamalayan kung anong oras ito nakakauwi sa gabi Paano ba naman kasi, tulog na din siya sa tuwing dumadating ito. Hanggang sa isang umaga, nagising na lang ulit siya na para bang hinahalukay na naman ang kanyang sikmura. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, pero habang sumusuka siya, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng pangamba nang may bigla siyang naalala. Elena, ayos ka lang ba? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Nakasalampak siya sa harap ng toilet bowl at nakakaramdam ng pagkahilo nang bigla na lang pumasok dito sa loob ng banyo si Jake. Halatang maliligo na din ito dahil papasok na naman ng opisina. Kagaya ng mga nagdaang gabi, hindi niya alam kung anong oras ito nakauwi. Jake, I don't know kung tama ba itong naiisip ko pero I think I am pregnant. Seryoso niyang wika dito. Napansin niyang bigla itong napatulala. Yes, feeling niya, buntis siya. Normal ang menstruation niya pero hindi siya dinatnan ang period niya noong nakaraang buwan. Tapos napakatakaw niya ngayon sa tulog which is very unusual talaga sa kanya. You're pregnant. Are you sure, Elena? Serosong tanong nito sa kanya. Wala sa sariling napatitig siya dito at hindi niya maiwasan na makaramdam ng pangamba, lalo na nang mapansin niya na wala siyang nakikitang tuwa sa mga mata nito. Hindi pa ako sigurado pero balak kong magpatingin mamaya sa objin. Mahinang sagot niya dito. Hindi ito nakaimik bagkos naglakad na ito patungo sa showroom. Naiwan naman siyang tulala na nasundan ito ng tingin. Bigla tuloy siyang napatanong sa sarili niya. Nagbago ba si Jake? Hindi pa ba ito ready na maging ama? Sa naisip niyang iyon, hindi niya tuloy mapigilan ang makaramdam ng paninikip ng bundok. Alam niya sa sarili niyang tuluyan nang nahulog ang loob niya dito kay Jake. Bigla niya ding nakalimutan ang pinirmahan niyang kasunduan na after 3 years, maghihiwalay din sila. Nga pala. Paano niya nakalimutan ang lahat-lahat na kaya pala nagsasama silang dalawa ni Jake ngayon dahil sa kasunduan? Iyon lang naman God. Masyado ba siyang nag-expect ng sobra sa pagsasama nilang dalawa ni Jake? Ano ba ang nangyayari? Wala sa usapan nilang dalawa ni Jake na mag-anak lalo na at hindi siya nito mahal. Siya lang naman itong feelinggera Siya lang itong asyumera. Congratulations, Mrs. Del Fuente, you're 5 weeks pregnant.
Wika sa kanya ng doktor na tumingin sa kanya na labis niyang ikinagulat. Pakiramdam niya, biglang nanayo ang lahat ng balahibo niya sa kanyang katawan. Hindi niya din alam kung ano ang sasabihin niya. Kailangan mong mas ingatan ang iyong kalusugan. Bibigyan kita ng mga gamot para sa iyo at para kay baby, okay, nakangiti nitong muling wika. Wala na siyang nagawa pa kundi ang dahan-dahan na tumango. Iyon lang ang kaya niyang gawin dahil sobrang nagulat din talaga siya. Kung buntis siya, ibig sabihin magkakaanak na silang dalawa ni Jake. Magiging mommy na siya. Paano na ang kasunduan nilang dalawa ni Jake? Paano sila maghihiwalay kung may bata nang involved? Heist, ito ang mahirap Hindi niya talaga alam kung paano ito lusutan. Lalo na ngayong nakikita niya na para bang unti-unti nang nagbago ang pakikitungo ni Jake sa kanya. Hindi na ito kagaya ng dati na sweet. Feeling niya, nagsawa na sa kanya ang taong iyon. Pagkagaling niya ng hospital, diretso siya sa mall. Gusto niya ulit maglakad-lakad. Gusto niyang makakita ng ibang tao, dahil kapat nasa bahay lang naman siya, alam niya sa sarili niya na wala na naman siyang ibang gagawin, kundi ang mag-isip ng mag-isip. Na nakakabato na. Magiging ina na siya kaya naman, dumiretso siya sa baby section. Ewan, kahit naman paano, excited din siya Hindi siya nalulungkot na buntis siya kundi, nag-aalangan siya kung paano ba ihahandle itong pagbubuntis niya gayong kung totoosin, wala sa usapan nilang dalawa ni Jake ang magkaanak. Nag-ikot-ikot lang naman siya sa may baby section. Tumingin-tingin ng mga cute na gamit at nang magsawa siya, nagpa siyang maghanap ng makakainan. Halos 3:00 na din pala ng hapon at pagkatapos na din kumain, uuwi na din kaagad siya. Wala siyang balak na magpagabi dito sa labas lalo na at simula ngayong gabi, dapat hindi na siya palaging nagpupuyat. Habang naglalakad siya at naghahanap ng pwedeng makainan, wala sa sariling napatitig siya sa isang coffee shop kung saan kitang-kita niya ang dalawang taong nag-uusap. Familiar sa kanya ang dalawa kay mas lumapit pa siya sa mga ito at ganoon na lang nagpagkagulat niya nang mamukhaan niya si Jake at ang kausap naman nito ngayon ay si Sandro. Siya iyong kaibigan ni Jake na ipinakilala nito sa kanya kailan lang. Jake, ano ang ginagawa mo dito? Saka, akala ko ba nasa office siya, wala sa sariling bulong niya sa kanyang sarili. Halatang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa base na din sa mga nakikita ng dalawa niyang mga mata. Hindi niya tuloy malaman ang gagawin niya. Gusto niya sanang lapitan ang mga ito pero nahihiya naman siya. Saka, baka kung anong isipin sa kanya ni Jake Hindi siya dapat makialam sa mga ganitong bagay lalo na at wala siyang karapatan. Sa huli, nagpasya na siyang umalis na. Sa fast food chain siya kumain para mas tipid. Pagkatapos niyang kumain, muli siyang dumaan sa nasabing coffee shop pero hindi niya nakita si Jake. Nagpasya na din siyang umuwi na. Nag-abang lang siya ng taxi sa labas ng mall at nagpahatid na siya pauwi. Pagdating niya ng bahay, nadatnan niya si Jake sa garden. Nakasimangot at halatang may problema. Saan ka galing? Direktang tanong nito sa kanya nang mapansin nito ang pagdating niya. Sa doktor. Hindi ba't nabangit ko sa iyo na magpapagtingin ako sa objin? Ito na iyon nagpatingin na ako at may result na, seryosong sagot niya dito. Napansin niyang natigilan ito kaya naman, kinuha niya na ang papel na galing sa doktor niya at iniabot niya dito kay Jake. Ikaw na ang bahalang tumingin. Hindi ko kasi alam kung paano i-explain sa iyo Wika niya. Ilang saglit lang nitong tinitigan ang nasabing papel at muling napatitig sa kanya. You're pregnant, halata ang pamumutla sa mukha na tanong nito sa kanya. Kaagad naman siyang tumango. Iyan ang nakasulat sa papel so malamang, buntis nga ako. Kunwari baliwala niyang sagot pero nagulat na lang siya nang bigla na lang siya nitong yakapin ng mahigpit. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon nito, kaya hindi niya mapigilan ang maluha. God, buntis ka nga ba, Elena? So ibig sabihin, magkakaanak na tayo, seryosong tanong nito. Tanging pagtango lang ang naging sagot niya. Hindi niya kayang magsalita dahil feeling niya, iiyak siya Emotional kaya siya lalo na at hindi niya nga expect na matutuwa ang lalaking ito sa dala niyang balita. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Dapat sinamahan kita sa hospital or di kaya dapat sinundo na lang kita doon. Seryoso nitong wika nang sa wakas, bumitaw din ito sa pagkakayakap sa kanya. Busy ka nga 'di ba? Saka, sa dami ng ginagawa mo, ayaw kong makaistorbo sa iyo, Jake.
Seryosong sagot niya. Kaagad naman itong umiling. No. Hindi ako busy. May time ako lalo na sa mga ganitong bagay. Elena, magkakaanak na tayo at excited na ako sa bagay na iyan kaya sisiguraduhin ko na sa mga susunod mong check-up, kasama na ako. Seryosong sagot nito de kanya. Oo kay, sabi mo iyan sagot niya din naman. Kaagad din namang nagsalubong nagkilay nito. Iyan lang. Iyan lang ang magiging sagot mo na para bang napipilitan ka lang. Bakit hindi ka ba happy na magkakaanak na tayo? Seryosong tanong nito sa kanya. Ha? Paano mo naman nasabi ang tungkol sa bagay na iyan? Siyempre, masaya ako. Masayang-masaya ako na malapit na tayong magkakababy. Ang anak ang kukumpleto sa pagiging babae ko kaya naman, magiging mabuti akong ina sa bata. Ang inaalala ko lang naman kasi talaga ay ikaw eh. Jake, ready ka na ba talagang magpakaama? Seryosong tanong niya dito. Napansin niyang natigilan ito. Nag-iwas ng tingin sa kanya bago siya nito hinawakan sa kamay. Ano bang klaseng tanong iyan, Elena? Of course, ready na akong maging ama. Doon naman patutungo lang lahat-lahat diba, sagot nito. Well, aasahan ko iyan. And since, malapit na tayong magkaanak, aasahan ko na hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasira sa ating dalawa. Seryosong bigkas niya. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, mabilis niya nang hinatak ang kamay niyang hawak nito at naglakad na siya paalis. Naiwan naman si Jake na tulalang nasundan na lang ng tingin si Elena. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa babaeng iyon pero feeling niya may tupak. Parang wala kasi talaga sa mood eh. Akmang susundan niya na sana si Elena nang marinig niya nagpagtunog ng kanyang cellphone. Dali-dali niyang sinagot iyon nang mapansin niyang si Zandro ang tumatawag. Zandro. Napatawag ka, kaswal na tanong niya dito. DJ, I missed you. Hindi sapat ang pag-uusap nating dalawa kanina para mapalagay ang kalooban ko. Matagal na panahon tayong hindi nagkita pero bakit ganoon? Bakit feeling ko gusto mo akong iwasan? Direktang tanong nito sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga. Feeling niya mas mahirap itaboy ang baklang may gusto sa kanya kaysa sa tunay na babae. High school friend niya si Zandro. Noon pa man, bakla na din ito. Actually, silang dalawa pala. Magkasundo sila sa lahat ng bagay at ito ang palagi niyang kasama noon. Pareho silang lalaki kung manamit kaya hindi halata. Malaki din ang epekto nitong si Zandro sa kanya noon kaya nahihilig siyang tumambay sa mga gay bar. Pero hanggang doon lang iyon. Alam niya ang limit niya at takot siyang lumagpas sa limitasyon niya. Nagpi-feeling dalagang Pilipina siya noon. Hindi niya din kayang makipagharutan ng sobra sa kapwa niya lalaki. Nakatakot kasi talaga ang ama niyang si Dominic de la Fuente. Baka kasi kapag malaman nitong tuluyan na siyang nagladlad malalagot siya. Nakontento na lang siya sa pag-imagine at pangarap na maging tunay na babae. Hanggang sa nakilala niya nga si Elena at may nangyari sa kanila. Feeling niya, ang iniingatan niyang pagiging Disney princess niya ay biglang naghalo. Napalitan iyon ng ibang damdamin at pagkahilig. Iyon nga ang routine ng paglalaro ng apoy nilang dalawa ni Elena. Kaya nga niya ito pinakasalan para maging legal silang dalawa eh. Kaya lang, dumating naman sa punto na sobrang busy niya sa trabaho. Tambak ang trabaho lalo na isa na. Siyang thihi ngayon sa kumpanya na mismong pag-aari ng kanyang ama. Simula noong ikinasal siya kay Elena, nadagdagan din ang obligasyon niya sa kumpanya, kaya sobrang busy niya talaga ngayon. Alam niyang nagtatampo na sa kanya si Elena dahil nabawasan na ang time niya dito pero siguro, ito na din ang tamang oras na suyuin niya ito. Lalo na at buntis at alam niyang pagbago-bago ang mood swing ng isang babaeng nagdadalang tao. DJ, nandyan ka pa ba? Please, talk to me naman oh. Narinig niyang muling wika ni Zandro. Hindi niya mapigilan ang mapangiwi. Zandro, I am sorry pero busy ako ngayon. Hindi pa ba sapat sa iyo na nakapag-usap na tayo kanina? Seryosong sagot niya din dito. Pambihira naman talaga. Kung alam niya lang na ganito na pala kakulit ang taong ito, dapat sa umpisa pa lang, iniwasan niya na ito eh. Tutal naman, halos 10 taon din silang hindi nagkita nitong si Zandro. Busy? Busy ka sa asawa mo, ganoon ba? Seryosong tanong nito. Kanino pa ba ako magiging busy kapag ganitong oras? Eh di ba sa kanya lang?
Sige na, bro, tatapusin ko na ang pakikipag-usap sa iyo. Regarding sa tulong na hinihingi mo sa akin, don't worry, tutulungan kita. Seryosong sagot niya at pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis na niyang tinapos ang pakikipag-usap dito. Liling-iling siyang ibinaling ang kanyang paningin at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang kaagad na sumalubong sa paningin niya si Elena. Nasa tabi niya lang ito. Kailan pa? Pinapakinggan ba nito kung sino ang kausap niya? Saka, hindi ba, pumasok na ito kanina ng bahay? Kakarating ko lang kaya huwag kang kiano dyan. Wala akong narinig. Pagkakailan ito? Hindi niya naman mapigilan ang matawa. Mukhang pinagdududahan yata ni Elena ang pagkalalaki niya. Well, hindi niya ito masisisi. Hindi talaga lalo na at sa umpisa pa lang, kabisado na nito ang pagkatao niya. Naghihimutok at masama ang loob na napaupo siya ng kama. Naiinis siya kay Jake. Paano ba naman kasi, feeling niya may ginagawa itong hindi maganda eh. Wala sa sariling napahawak siya sa impis niya pang tiyan. Magkakaanak na silang dalawa ni Jake soon at kinakabahan siya. Gusto niyang maging ina ng batang ito kahit na ano ang mangyari. 3 taon lang ang usapan nilang dalawa ni Jake na magsasama kaya ngayon pa lang, kailangan niya ng maging wise. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para kumita ng salapi para madagdagan ang pera niya na nasa bangko. Tama. Iyon ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak niya, at dahil wala naman siyang ginagawa sa ngayon, ito na din siguro ang tamang pagkakataon para maghanap siya ng trabaho. Pandagdag income. Hindi naman pwedeng iasa niya lahat kay Jake eh. Magkakaanak na siya at kapag humiwalay na siya ng tirahan kay Jake, doon niya na maramdaman ang tunay na gastos. At ngayon, kailangan niya ding isipin at planuhin ang future niya kasama ng anak niya. Hindi niya mapigilan ang mapabuntong hininga na patingin siya kay Jake na noon ay kakapasok lang ng kwarto at diretsong naglakad palapit sa kanya. Galit ka pa rin ba sa akin? Huwag ka nang magalit. Promise hindi na mauulit ang pagiging busy ko. Gagawa pa ako ng paraan para magkaroon ako ng maraming time sa iyo. Seryoso nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang mapairap. Naisip niya lang bakit nga ba siya nagagalit kay Jake. Ano ang karapatan niya para magtampo dito? Heist? Hindi mo naman kailangang gawin yan eh. Hindi na dapat. Wala akong karapatan na mag-demand sa iyo ng oras dahil hindi mo naman ako nobya. Seryosong wika niya. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, mabilis siyang nahiga ng kama patalikod dito. Nagtalukbong ng kumot para ipahalata kay Jake na ayaw niya muna itong makausap. Isang malakas na buntong hininga ang narinig niya mula dito. Sunod niyang naramdaman ang paghaplos ng kamay nito sa kanyang likuran niya, kasabay ng pagkatangal ng kumot na nakatalukbong sa kanyang katawan. Hindi siya umimik at lalong wala siyang balak na sawayin ito sa ginagawa nito ngayon. Nagugutom ka ba? Ano ang gusto mong kainin? Malumanay ang boses na tanong nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot at pilit niyang binabaliwala ng sinabi nito ngayon. Elena, look. Kung ano man ang dahilan at kung bakit ka nagagalit sa akin ngayon, sorry na. Promise, bukas, wala akong balak na pumasok ng opisina. Ilalaan ko lahat ng time ko sa iyo. Saan mo ba gustong pumunta? Sabihin mo sa akin para ngayon pa lang, makapagplano na tayo. Malumanay ang boses na muli nitong wika. Linggo bukas at natural na wala kang pasok ng opisina bukas. Nakasimangot niyang sagot dito. Napansin niyang natigilan ito. Sunod niyang naramdaman ay ang paghiga nito at ang pagyapos sa kanya. Nga pala. Sunday bukas gusto mo bang mamasyal tayo? Saan mo gusto? Beach tayo, malling or food trip or kung gusto mo naman, mag-shopping tayo. Name it. Ikaw ang boss at lahat ng gusto mo ibibigay ko. Malambing nitong wika. Naramdaman niya pa ang paghalik nito sa buhok niya, kaya naman hindi niya na mapigilan ang mapangiti. Umikot siya paharap dito kaya naman kaagad na nagtagpo ang kanilang paningin. Jake, sabihin mo nga sa akin, ano ang ginagawa mo kanina sa mall? Bakit kasama mo ang Zandro na iyon? Seryosong tanong niya. Napansin niyang natigilan ito. Nagsalubong ang kilay at seryoso siyang tinitigan sa mga mata. Paano mo nalaman na magkasama kami kanina ni Zandro? Teka lang, pinapasundan mo ba ako kahit saan ako magpunta? Seryosong wika nito.
Kaagad niya naman itong pinaningkitan ng mga mata dahil sa inis. Manghuhula na din lang, mali pa eh. Ano ang akala nitong si Jake? Willing siyang gumastos ng pera para lang sa bagay na iyon nag-iisip na siya ng paraan ngayon para madagdagan ng laman ang bank account niya. Sira! At bakit ko naman gagawin iyon? Naiinis niyang wika dito sabay hawak sa buhok nito at pasabunot niyang hinila iyon. Nagulat na lang siya dahil basta na lang itong tumawa dahil sa ginawa niya. Na para bang ayos lang dito na sabunutan niya ito. Paano mo nga kasi nalaman na kasama ko kanina si Sandro? Nakangiti na nitong tanong sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kundi ang aminin dito na nakita niya nga ang mga ito kanina eh. Nakita ko kaya kanina sa loob ng coffee shop. Lalapitan ko sana kayo kaya lang para kasing seryoso kayong nag-uusap eh. Ano ba kasi ang topic? Bakit nahuli kong pasimpleng hinahawakan ng Sandro na iyon ang kamay mo? Nanliligaw ba siya sa iyo? Bading ba ang taong iyon? Naiinis niyang tanong dito. Pakalakasan na lang ng loob. Kung ano man ang isasagot ngayon ni Jake sa kanya, hindi na siya dapat magulat. Dapat tanggapin niya iyon, lalo na at alam niyang sa umpisa pa lang, alam at kilala niya na kung sino ba talaga itong si Jake. Imbes na seryosohin ni Jake ang tanong niyang iyon, nagulat na lang siya dahil malakas itong tumawa. Hindi na din siya nakapalag ng basta na lang nitong pangigilan ang ilong niya. Malakas nitong pinisil kaya malakas siyang napaangal. Ano ba? Jake naman eh. Nagtatanong ako ng matino kaya sana naman sagutin mo din ako ng maayos. Kuwari na iinis niyang wika. Ha ha ha. Ha 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 ha. Alam mo, ang galing mo talaga. Ang galing mong maghula, Elena, wika nito sa kabila ng pagtawa. Kaagad niya naman itong pinagtaasan ng kilay at buong pangigigil na hinawakan niya ito sa magkabilaang pisngi at buong pangigigil na pinisil iyon. Aray ko. Ouch, masakit na. Masakit na, Elena ha, angal naman kaagad nito sa kanya. Napalakas yata ang pagpisil niya sa pisngi nito kaya kaagad siyang napabitaw. Pagkatapos noon, nakasimangot siyang bumangon ng kama. Bakit? Ano na naman? Galit ka na naman yata ah. Sige na nga, aamin na ako sa iyo. Si Sandro ay kaibigan ko noong high school. Noong ipinakilala ko siya sa iyo sa mall, iyon din ang first time na nagkita kami ulit sa napakatagal na panahon ng lumipas. Wala na kami. Matagal na kaming walang ugnayan ang taong iyon, kaya luwag kang mag-isip ng kahit na ano paman, wala din akong balak na patulan ang mga kalokohan niya, kaya huwag ka nang magalit sa akin, nakangiti nitong wika. Kaagad niya naman itong pinagtaasan ng kilay. Sure ka ba dyan? Nagsasabi ka ba ng totoo? Jake ha? Di bale na pumatol ka sa ibang babae huwag lang sa kapwa mo lalaki. Yamot niyang wika dito. Ang gago malakas na namang tumawa. Hindi niya alam kung ano ang meron dahil seryoso naman sana ang pinag-uusapan nila pero panay tawa lang ang lalaking ito. Sakit sa bangs eh. Parang ginagawa lang biro nito ang topic nilang dalawa ngayon. Heast, mukhang sa pag-uusap nilang dalawa ngayon, siya talaga ang talo eh. Siya kasi itong super serious na samantalang itong si Jake naman parang hindi naman interesado sa pinag-uusapan nila ngayon. Parang wala lang dito. Wala akong balak na pumatol sa iba mapababae or mapalalaki man. Huwag kang mag-alala dahil loyal ako sa iyo. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo kaya tumigil ka na. Huwag ka nang magtampo sa akin. Bati na tayo, please, malambing nitong wika. Muli niya itong inirapan. Nagugutom na ako. Ano ba ang meron? Seryosong tanong niya. Hi Sast, salamat. Nagutom din. Actually, hindi ko alam kung ano ang meron pero kung gusto mo, dinner na lang tayo sa labas. Nakangiti nitong wika. Saglit siyang nag-isip bago siya tumango. Okay sabi mo eh. Kunwari, nakasimangot niya pa ring sagot na't mabilis na siyang bumaba ng kama. Diretso siya sa walk-in closet dahil maghahanap siya ng isusuot niya samantalang si Jake naman ay pumasok na ng banyo. At dahil isa din siyang mabait na asawa at kabisado niya na ang lahat ng gusto ni Jake, lalo na sa pananamit, naglabas na din siya ng damit pamalit sa suot nitong damit. Ilang saglit lang na preparation at lumabas na din sila ng bahay. Parang walang slight na pagtatalo at tampuhan ang naganap sa pagitan nilang dalawa dahil nakakangiti na siya ulit. Well, siguro ganito lang talaga kasimple ang buhay. May hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan pero napag-uusapan naman.
Life is not perfect pero sana kung anuman ang mga problemang dumating sa buhay nilang dalawa nitong si Jake, ay sana ma-handle nila ng maayos. Sa isang American restaurant sila nakarating. Kaagad na umorder si Jake ng makakain at habang naghihintay sila ng order nila, wala sa sariling napatingin siya sa labas ng nasabing restaurant at ganoon na lang ang pagtataka niya nang mapansin niyang malakas na pala ng buhos ng ulan sa labas. Grabe, biglang umulan, wala sa sariling sambit niya. Elsa, yes? Unpredictable talaga ang panahon ngayon. Pero alam mo, sa tuwing umuulan, ikaw ang palaging pumapasok sa isipan ko. Nakangiting wika nito sa kanya. Tulala naman siyang napatitig dito. Bakit naman? I mean, bakit ako? Sagot niya. Well, bakit ikaw? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit tuluyang nagbago ang pananaw ko sa buhay. Elena, alam mo bang sa iyo ko naramdaman ang tunay na kaligayahan? Binago mo ako, binago mo ang lahat ng perception ko sa buhay ko and now, malapit na tayong magkaanak and maybe, ito na din siguro ang right time para sabihin ito sa iyo ngayon. Ano ang... Elena, magpakasal na tayo sa simbahan. Gusto kong bigyan ka ng isang ingranding kasal na alam kong pangarap ng lahat ng mga babae. Seryoso nitong wika na labis niyang ikinagulat. Hindi niya kasi ito inaasahan eh. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero nang may bigla na lang na inilabas na singsing itong si Jake mula sa bulsa nito, doon niya napagtanto na hindi ito nagbibiro. Gusto ko nang tapusin ang 3 taon nating kontrata, Elena. Ayaw ko ng 3 taon lang dahil gusto kong makasama ka hanggang wakas, seryoso nitong sambit. Hindi niya na napigilan pa ang maluha. Grabe naman ang lalaking ito. Kanina lang, gusto niya itong awayin tapos hindi siya pinatulan nito tapos ngayon, magpo-propose ng kasal sa kanya. Hindi lang basta kasal kundi kasal sa simbahan. Ano ulit ang sinabi mo? Kasal? Gusto mo akong pakasalan sa simbahan? Seryoso ba iyan or isang biro lang dahil kung seryoso iyang sinasabi mo, totoo ang sagot ko dyan. Sagot niya kay Jake. Makapal ang mukha niya eh. Liban sa nagulat siya sa biglaan nitong proposal, hindi niya din maalis ang pagkakatitig niya sa singsing na hawak nito. Ang ganda kasi eh. Kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag ng ilaw. Sure din siyang mamahalin din ito. Seryoso or hindi si Jake sa proposal nitong ito sa kanya, na ang sagot niya dahil gusto niya nang tanggapin ang singsing dahil feeling niya mamaahalin iyon. Pwede niyang isang la or di kaya ibenta kung sakaling maghiwalay silang dalawa. Char! Pero syempre, biro lang iyon ng mapaglarong imahinasyon niya. Sino ba naman ang gusto ng hiwalayan, di ba? Abat makailang ulit ng pinagsawaan nitong si Jake ang katawan niya tapos ganoon-ganoon lang. Hiwalayan kaagad after 3 years. May pera nga siya noong mga panahon na iyon pero feeling niya, laspag na ang kepyas niya. Ayaw niya na din namang pumatol sa ibang lalaki, lalo na at magkakaroon na siya ng anak pero syempre, ayaw niya din namang tumanda mag-isa. Iba pa rin iyong may makakasama ka sa buhay. Elena, please ano na? Saan ka na nakarating? Na di ba? Ang sagot mo. Payag kang magpakasal sa akin, bumalik lang siya sa hesyo nang muling magsalita si Jake. Nakakasilaw man ang kinang ng singsing, hindi niya din naman mapigilan ang mapatitig sa seryoso nitong mukha. Nagsusumamo iyon at naghihintay ng kanyang kasagutan. Kapag ba ang maging sagot ko, hindi na tayo maghihiwalay? Magsasama na tayo hanggang wakas at hindi ka na din titingin sa iba. Magiging kontento ka na sa akin, seryosong tanong niya din dito. Maganda na iyong nagkakalinawan silang dalawa lalo na at ayaw niyang umasa na baka totoong may forever na. Baka mamaya, pakitang tao lang ito ni Jake sa kanya, lalo na at alam nitong masama ang loob niya dito. Hindi na. Narinig mo ba ang sinabi ko sa iyo kanina, tatapusin na natin ang 3 taon nating kontrata. Hindi na tayo maghihiwalay at magsasama na tayo hanggang wakas. Magiging mag-asawa tayo at bubuo tayo ng pamilya. Seryosong sagot nito. Hindi niya naman mapigilan ang mapalunok ng sarili niyang laway. Lalo na ngayong ramdam niya kung gaano kaseryoso itong si Jake sa mga sinasabi nito sa kanya ngayon. Talaga? Okay, sige, sabi mo iyan ha. Aasahan ko iyan. Seryosong sagot niya sabay taas niya ng kamay niya. Gets naman kaagad ni Jake ang ibig niyang sabihin dahil buong ingat na ipinasok nito singsing sa kanyang palasingsingan.
In fairness ka siya sa kanyang daliri, kaya naman napagtanto niya na para nga talaga sa kanya ang singsing na ito. Thank you, Elena. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon, narinig niyang wika nito pagkatapos nitong isuot ang singsing sa kanyang palasingsingan, dumampi ang labi nito sa kanyang daliri bago ito tumayo at mahigpit siyang niyakap. Hindi naman siya nakaimik. Nagulat din kasi siya sa bilis ng mga pangyayari. Yun na iyon. Totoo ba talaga ito nag-propose nga ng kasal si Jake sa kanya? Kung totoosin, kasal na sila sa huwes pero magpapakasal daw ulit sila sa simbahan. Well, ang swerte niya kung nagkataon. Mararanasan niya ang dalawang klase ng kasal sa buhay niya. Sa naisip niyang iyon, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Iba yung saya ang nararamdaman ng puso niya. Hindi siya makapaniwala. Feeling niya nananaginip lang siya. Jake, thank you din. Sana, magiging maayos ang pagsasama natin. Mahina niya ding sambit. Hindi niya makapasa isip niya kung ano ang sasabihin niya eh. Hindi niya pa nga maiwasan na mapatitig sa kanyang daliri sabay ngiti. Sino ang mag-aakala na ang isang hamak na babaeng kagaya niya ay may magkakaroon pala ng mala-Cinderella na buhay? Heist, siguro, swerte talaga para sa kanya ang pagkakakilala nilang dalawa ni Jake. Imagine, biglang nagbago ang buhay niya pagkatapos ng gabing iyon. Sulit ang pagsungkit ni Jake sa kanyang bandila dahil pinanindigan siya nito sa paraan na alam nito. Of course, magiging maayos ang pagsasama nating dalawa, Elena. Ngayon pa ba naman na malapit na tayong magkaanak? Don't worry, asahan mo na sa iyo ko lang ibubuhos ang buo kong atensyon. Alagaan kita ng buong puso at sisiguraduhin kong magiging masaya ka sa piling ko. Mahina nitong sambit. Pagkatapos nitong sabihin ang katagang iyon, hindi niya pa nga maiwasan na magulat nang basta na lang siya nitong halikan sa labi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hinalikan siya ni Jake sa labi in public. Na may ibang taong nakakakita sa kanila, pero wala siya pakialam. Kung masaya si Jake, masaya din siya no? Sino ba naman ang hindi sasaya kung ganito kagwapo, kayaman at kamaalaga ang lalaking kasama mo, diba? Saka, tanggap din siya ng mga in-laws niya at kapag malaman ng mga ito na buntis siya, tiyak niyang matutuwa sila Mommy Trixie at Daddy Dominic sa kanya. Naging memorable ang sumunod na sandali sa pagitan nilang dalawa ni Jake. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkain na nasa harap nila. Masarap ang mga pagkain na in-order ni Jake para sa kanilang dalawa pero wala naman talaga doon ang buo niyang atensyon. Sa tuwing sumusubo kasi siya, agaw tingin niya palagi ang singsing na nasa palasingsingan niya. Ang ganda kasi talaga eh. Pigil niya tuloy ang sarili niyang hingin ang resibo kay Jake para malaman niya kung magkano ang presyo ng nasabing singsing. Weird, alam niya. Nagmumukha siyang pera, alam niya din iyon. Pero masisisi ba siya? Siya iyong taong kahit na anong kayod niya noon, never niyang nabibili ang gusto niya at ngayong may mga bagay na siyang pag-aari na alam niyang kanya, iingatan niya talaga ito sa abot ng kanyang makakaya. Lalo na ang mga bagay na bigay ni Jake. Pahahalagahan niya iyon hanggang sa huling sandali ng kanyang hininga. Pahahalagahan niya lahat ng regalo na bigay sa kanya ni Jake dahil sa tanang buhay niya, kay Jake lang siya nakatanggap ng mga regalo. Kay Jake lang din niya naramdaman ang tunay na pagpapahalaga at pag-aalaga na never niyang naranasan simula noong bata pa siya. Hey, kain na! Teka lang, ano ang iniisip mo? Ethan, nakangiting tanong ni Jake sa kanya. Napansin marahil nito na kanina pa siya nakatunganga. Actually, nabablangko kasi talaga siya eh. Siguro dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapanilwala sa bilis ng biglang pagbabago ng buhay niya. Jake, hindi ba't cancelled na ang 3 years contract natin? Paano ang nalalabing 10 milyon na dapat bayad mo sa akin? Wala na din ba iyon? Cancelled na din, maya-maya seryoso niyang tanong. Hindi niya pa nga maiwasan na magulat nang bigla na lang tumawa ng malakas si Jake. Na para bang isang malaking biro para dito ang sinabi niya gayong seryoso naman sana siya. Itzy, huwag kang tumawa dahil seryoso ako, kunwari yamot niyang bigkas. Muli itong natawa. Hinawakan siya nito sa kamay at pinisil iyon. 10 milyon? Yeh, may utang pa pala ako sa iyo na 10 milyon. Okay, tomorrow, ita-transfer ko sa account mo iyon. Nakangiting sagot nito. Hindi niya naman maiwasan na makaramdam ng hiya. Heist, ano ba itong nangyayari sa kanya?
Nagpropose na nga lahat-lahat ng kasal si Jake sa kanya, tapos sisingilin niya pa ng 10 milyon. Nakakahiya ang ugali niya sa totoo lang. Dapat discount na lang iyong 10 milyon dahil mag-asawa naman na sila. Magsasama na sila sa hirap at ginhawa habang buhay kaya dapat hindi na siya magsasalita pa kung tungkol din lang sa pera ng topic. Baka mamaya, ma-discourage sa kanya itong si Jake at magiging dahilan pa iyon ng hiwalayan nila, diba? Nako, huwag na, hindi ba't ang tunay na mag-asawa ay kung ano ang sa iyo ay akin at kung ano ang akin ay akin lang, nakangiwi niyang sagot dito. Muli na namang natawa si Jake. Na para bang nakakatuwa para dito ang sinabi niyang salita ngayon lang. Ha ha ha. Ha ha ha. Kithe, Elena. Grabe ka sa akin, talagang may ganoong senaryo, bigkas nito. Effie, sinasabi ko lang naman kung ano ang tumatakbo sa isipan ko, no. Saka, first time ko sanang makahawak ng 20 milyon kung sakali kaya excited din ako doon. Kaya lang, syempre mas mahalaga ang pamiyang bubuuhin natin kaya ayos lang kung wala akong 20 milyon. Basta, mangako ka lang na maging loyal ka sa akin. Sapat na sa akin ang bagay na iyon, Jake. Seryosong sambit niya. Alam mo ba nang dahil sa ugali mong iyan, mas natutuwa ako sa iyo, nakangiting sagot nito. Kaagad niya din naman itong pinagtaasan ng kilay. Natutuwa ka sa akin? Natutuwa ka kahit na nagmumukha na akong pera ngayon sa harapan mo? Seryosong tanong niya. Muli na naman itong natawa, kaya naman hindi niya na mapigilan ang mapasimango. Ano kaya ang nakakatawa? Nababaliw na nga siguro talaga ang taong ito. Yes, nagmumukha ka ng pera sa harapan ko pero ayos lang. Kung pera ang pag-uusapan, pwede kitang bigyan. Bakit? Magkano ba ang kailangan mo? Ethan, nakangisi nitong tanong. Nahihiyang kaagad naman siyang nag-iwas ng tingin dito. Nagmumukha na nga yata siyang gold digger kaya tama na. Nakakahiya na talaga ang pag-ugali niyang ito. Hindi na. Biro lang naman ang sinabi ko tungkol sa pera eh. Pero kung pipilitin mo akong bigyan ng pera, tatanggapin ko iyon. Sino ba naman ang aayaw sa grasya, diba? Nakangiti niyang sagot. Muli, narinig niya na naman ang malakas na pagtawa nito. Aliw na aliw talaga yata itong lalaking ito sa harapan niyang pagmumukhang pera eh. Nagmumukha na yata siyang clone sa paningin nito, kaya ganito ito kung makatawa ngayon. Kisre, nakakatuwa ka talaga, asawa ko. Well, dahil gusto mo ng pera, bukas na bukas din ipagsa-shopping kita. Pwede mong bilihin lahat ng gusto mo, nakangiti nitong wika. Hindi niya naman mapigilan ang mapangiti. Kung alam lang nitong si Jake. Mukha lang siyang pera pero hindi siya mahilig sa shopping, no? Yee, alam mo namang hindi ako mahilig sa shopping na iyan eh. Waste of money lang iyan. Okay, kung ayaw mo ng shopping, iba na lang ang gagawin natin. Paano kaya kung mamasyal tayo sa lugar na never mo pang napuntahan? Seryoso niton sambit. Bigla naman siyang nakaramdam ng excitement sa sinabi nito. Kung sa pamamasyal, abat game siya doon, no? Okay, sige, kung mamaysal tayo, game ako dyan. Saan tayo pupunta? Excited na sagot niya dito. Singapore. Doon tayo mamasyal para maiba naman, nakangiting sagot nito. Kaagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat. Di nga. Singapore talaga? Jake naman, wala pa akong passport eh, seryosong sagot niya. Bigla naman itong napaseryoso. Tinitigan siya nito bago nagsalita. Tao ka pa ba? Wala kang passport. Paano nangyari iyon? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Kaagad niya naman itong pinaningkitan ng mga mata. Aba talaga naman. Bakit ka ba tunay na tao kapag wala kang passport? Pambihirang Jake eh, napakasimple kung umatake. Akala siguro ng taong ito, lahat afford kumuha ng passport. Ay Safi. Pero in fairness, ang sarap talagang kausap ni Jake. Masarap itong kasama at hindi nga niya namalayan ang oras. Malalim na ang gabi at heto pa rin sila. Nagkukulitan at para bang wala nang balak na lumabas sa resto na ito. Ni hindi man lang din siya nakakaramdam ng antok habang kausap niya ito. Kay sarap kasama nitong si Jake. No more boredom at alam niyang marami pang mga araw na darating na mas magiging masaya sila. Basta, wag lang sanang magbago si Jake, magiging okay talaga ang pagsasama nilang dalawa. Sana lang talaga sana hindi magbabago ang pakikitungo sa kanya ng isang Jake de la Fuente.